Pinagpalang araw po sa ating lahat at muli welcome po dito sa Effective Evangelism, Missional Evangelism and Discipleship. Sa ating pong pagsisimulang muli sa pag-aaral, tayo ay manalangin muna po. Salamat po Panginoon sapagkat kayo ay palaging sumasama sa amin. Dalangin po namin na ilagay niyo po sa aming puso ang kalooban mo higit sa lahat kung ano yung kalalagayan ng mga tao sa paligid. O Diyos, kayo rin po nakakita ng kalalagayan ng iglesia. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang hiling po namin na patuloy na gamitin niyo po ang church para ipahayag ang mabuting balita ng Panginoong Kristo. Banal na Espiritu Santo, hindi po namin ito kaya kung sa sarili lamang namin. Pero naniniwala po kami na kaya namin sa tulong po ninyo. Kaya ang dalangin po namin, aming Diyos, na sa pag-aaral na ito, patuloy po kayong magtanim sa aming mga puso ng mga pangarap at higit sa lahat ng mga bagay na mula po sa inyo para sa inyong kaharian, sa inyong karangalan, Panginoon. At nananalangin kami na dumating po ang panahon na ito'y magbunga sa buhay po ng maraming mga tao na sasampalataya at sumasampalataya na rin po sa inyo. Salamat po. Mangyaring palaging dakilang kalooban mo. Gamitin niyo po ang aming mga buhay at matagpuan niyo po kaming nagtatapat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Welcome po muli dito sa Discipleship and Sound Doctrine, a pathway designed for integrating truth, transformation, and care. At ito po yung part 3 ng lesson na ito. Dito po tayo nagtapos at ngayon ay itutuloy naman po natin. At naniniwala tayo na ang discipleship and sound doctrine, sila ay hindi po magkaaway. At sa katotohanan yan, ang discipleship at sound doctrine ay kalooban po ng Diyos na ito po ay nagkakaroon ng pagkakasundo. Sapagkat sa pagkakasundo po na ito, ito yung nagiging daan para mas lalong maging mabunga ang church, maging malago ang iglesia na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at higit sa lahat, magampanan po natin yung calling natin sa paghahayag ng mabuting balita at gayon din po sa pag-aalaga. So building doctrinal discipleship today. Minsan, mapapansin natin sa church building or sa church fellowship, ano po, pagka nagkakaroon ng gawain, yung mga tao na-enjoy nila yung part ng praise and worship, yung pag-awit, lalo na kapag mahuhusay yung mga skillful, yung mga nandun sa worship team. Na-enjoy yung ibang area ng fellowship, na magkaroon ng kumustahan. Pero kapag andyan na yung Word of God, minsan sasabihin ng iba, yan, Word of God na. Diba? So yung iba excited, yung iba ay tinitingnan nila na yung part na yun mapapatamaan lang sila or nakakaantok. Diba? Or masyadong malalim yung theology. So, iniisip ng marami yung ganitong bagay. Kaya ang doctrine o yung theology medyo malayo sa panahon natin ngayon sa buhay ng mga mananampalataya. At mas gusto ng marami yung makinig lang sila dun sa preaching na gusto nila yung tema o kaya yung magiging flow. Kasi pag binasa ng pastor yung verse or nagkaroon ng pastor ng introduction, may time na may idea na ang church kung saan pupunta yung mensahe. At pagka mabigat yung theology, hindi nagaanong nakikinig yung marami, 'di ba? So, kung hindi man marami yung ibang mga mananampalataya. At ito po yung malaking tragedy ng modern church natin ngayon. At minsan may pagkakataon na akala natin yung mga doctrines or yung sound doctrine, kailangan sa church lang talaga siya pinag-uusapan, sa church lang siya binabahagi. Pero napakahalaga na maunawaan din natin na
ang sound doctrine, ito yung nag-shape sa mga believers, sa mga Christians, at ito rin yung nagiging daan para isend sila ng Lord as disciples na nagtuturo din. So, hindi lang sa mga preacher ang theology, kundi ito ay para sa lahat ng sumusampalataya sa Panginoon. So, pastor ka man, church leader ka man, o ikaw ay church member, pero syempre, isa lang naman ang pagkakakilanlan natin, di ba? Tayo ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So, ang task natin is to build discipleship. And not just discipleship, but doctrinal discipleship. Ito yung kalooban ng Panginoon. Ito yung biblical, ito yung practical, at maglilid sa atin sa transformational truth. So, ito yung mga effective ways ng discipleship. So, one-on-one discipleship, small group, and syempre yung serving together. So, ang discipleship, hindi lang nag-involve dito yung pagtuturo, pero nag-involve sa discipleship yung pag-aalaga. At napakahalaga sa discipleship na mayroong umaalalay sa isang mananampalataya, lalo sa isang bagong mananampalataya. Kailangan maramdaman ng isang bagong mananampalataya na hindi ako nag-iisa. Meron akong kasama sa journey na ito na mas lalong makilala ang Panginoon. So we need to care for their emotional, spiritual, and relational well-being. Sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden and in this way you will fulfill the law of Christ. Diba? So sa 1 Thessalonians 5:11, tingnan natin yon. 1 Thessalonians. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Sabi dito, therefore encourage one another and build up each other just as in fact you are doing. So kailangan inaalalayan natin ang isa't isa. Binibuild up natin ang isa't isa, 'di ba? Hindi tinitear down. At syempre sa Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Ang sabi dito, and let us consider how we may spur one another toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more you see the day approaching. Napakahalaga ng fellowship, hindi tayo lalago na tayo lang. Pero syempre, kailangan nagkakaroon tayo ng fellowship sa isa't isa na mayroong pagmamahal at nakikita sa atin yung mabuting gawang bunga ng ating pagsunod sa Panginoon sa Kristo. So, makikita natin yung effective discipleship. It involves one-on-one discipleship. Yung one-on-one discipleship, tumutukoy ito sa mentorship. So, makikita natin dito na yung mentorship, meron tayong ginagawa kung saan ipinapakita ng Diyos sa pamamagitan natin kung ano yung buhay ng isang naglilingkod sa Panginoon doon sa isang tao na nais ng Diyos na ating tulungang lumago katulad natin. So, ang ibig sabihin ng mentorship is walking alongside someone in their faith journey, offering guidance and praying with them, foster deep, life-changing relationship. So ito, very much intentional to. Mag-spend talaga tayo ng time. Pag sinabing one-on-one, magkakaroon tayo ng pagkakataon na yung tao na binigay sa atin ng Diyos para tulungan na lumago o i-mentor natin, na ma-observe tayo kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon, and hindi lang sa ministry. It involves also our personal life kasi we walk the talk, diba? Hindi lang sa mga sinasabi natin, kundi kung paano, sabi nga ni Paul, diba? Imitate me as I imitate Christ. So tayo, ganun din. Si Jesus Christ ang ating role model, at tayo ginagawang role model ni Jesus Christ para sa iba, na si Jesus Christ din naman talaga yung nagiging role model. Walang iba, hindi ang Panginoon. So yung small groups, mahalaga din.
Small groups allow for intimate fellowship, accountability, and space for personal growth. They are essential in providing care for each person's individual needs. So, in small group, mas maganda to as group setting. Kung tatlo kayo, small group na yon, di ba? At syempre hanggang 5, siguro hanggang 12, small group yan. Pero pagka lumaki na talaga siya, hindi na siya matatawag na small group. So bakit mahalagang small group? Kasi sa small group, nabibigyan natin ng pagkakataong makapagsalita ang isa't isa at higit sa lahat, mas nagkakaroon ng effectiveness yung quality of transferring truth and also yung ating pag-anticipate doon sa result na ating tinitingnan. So, mas madaling mag-follow up dito sa small group. Pero kailangan din talaga, very much intentional ito. And of course, serving together. Discipleship doesn't happen in isolation. As disciples, we are called to serve one another. Serving together in ministry is a powerful way to grow in faith and impact the world. Kung mapapansin natin na si Jesus, nung dinisciple niya yung 12, nung nagtagal, pinahayo nila sila ng magkaka-partners sila. So, makikita natin na napakalaga ng partnership sa ministry. Kasi hindi naman tumutukoy sa dami ng ginagawa ang pagiging banal o yung pagiging right natin sa harap ng Panginoon. Ang titingnan ni Lord dyan palagi is faithfulness natin. So, kapag meron tayong kasama, mas naging madali din ang ating ginagawa. Kaya ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga partners sa ministry and we also serve together. Hindi lang sa paghayo. Kahit yung mga tao na bibigay sila ng financial support, they're also being involved in serving together. So meron tayong collaboration, merong cooperation. Hindi tayo nagkakaroon ng competition sa ministry. So lalo na dito sa discipleship. So ang holistic care discipleship, hindi lang siya nagtuturo tungkol sa spiritual truths, pero meron ding malalim na pagpapahalaga sa kabuang pagkatao ng tao na ating tinututukan ng pag-aalaga, So, napakahalaga nun. Kailangan makita sa atin na meron tayong emotional and practical support. Kapag may struggle yung tao na yun sa buhay niya, hindi naman ibig sabihin na kapag may struggle siya financially, tayo palaging kailangan gumawa ng paraan. Pero we know how to pray for them, to encourage them, and also to give whatever we can give. Diba? So, makikita din natin dito yung effective discipleship. Nagkikreate siya ng environment kung saan ang mga tao nararamdaman nila na sinusuportahan sila, nararamdaman nila yung pag-ibig ng Panginoon at yung encouragement. Sa way na to, makikita natin na mayroon talagang paglago. So, one-on-one discipleship. Ang one-on-one discipleship, ang target nito is yung personal investment natin sa growth ng tao na yun. Sinabi ko nga kanina. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi doon, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others." Itong goal ng one-on-one discipleship ay hindi lang i-share yung word of God, kundi tulungan na ang taong ito ay lumago and someday kung ano yung tinuturo natin sa kanila or sa kanya ay maituro din naman niya sa iba. So we are praying na itong taong ito ay maging katulad natin sa paglilingkod sa Panginoon. So it is also a way of thinking of mentor-prodigy relationship, di ba? So sa Philippians chapter 4 verse 9, ang sabi doon, "Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you." So napakahalaga nun. Na tayo, nagkakaroon tayo ng dependency sa Lord para maging role model tayo dun sa tao o mga tao or at least dito one-on-one sa tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At ang Diyos din ang tutulong sa kanila na magawa yun, yung pinakamainam. So, yung one-on-one discipleship, ito yung most effective at personal ways para
gabayan o samahan, tulungan yung isang tao sa journey nila sa pananampalataya sa Panginoon. So, sa setting na 'to, merong isang mas matured na believer na mag-i-invest ng time, energy, may effort, minsan may finances din sa isang individual. Puwedeng hindi naman siya as in bagong Christian, pero hindi pa siya gano'n ka-matured spiritually at gagabayan itong taong 'to through the scriptures. Merong counseling time, merong accountability, and this is a responsibility from the Lord. At ito yung model kung saan makikita natin na ginagawa talaga ni Jesus kung paano siya nag-a-approach ng discipleship. Nag-spend si Jesus ng personal time sa kanyang 12 disciples. Nag-invest sila, si Jesus, sa kanila ng time para sa kanilang spiritual growth. So sabi sa Mark chapter 3 verse 14, He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. So, pumili si Jesus, may purpose yung pagpili niya at mayroon ding process na dinadaanan ng mga taong to. So, yung one-on-one discipleship, hindi lang siya nagtuturo, kundi meron itong relationship na ini-establish. So, yung mentor or yung tinatawag natin na discipler, talagang tinutulungan niya yung prodigy o yung disciple na may apply yung scripture sa buhay, sa real life situation. So, may pagkakataon na merong mga tanong, so nasasagot yan sa one-on-one discipleship. May mga pagkakataon na may mga personal burdens, so merong encouragement and prayer na napoprovide. At itong process na to, nagpapakita na mas malaking chance ng transformative relationship na talagang lifetime yung magiging result. At napakahalaga na maintindihan din natin na ito ay lalaki sa lalaki at babae sa babae. Hindi natin in-encourage na babae sa lalaki or lalaki sa babae kasi ito ay pwedeng mag-lead sa atin sa danger pagdating sa Christian ethics. Ito yung tinitingnan natin dito. Pero kung merong mag-asawa and willing sila na talagang mag-partner dito sa one-on-one discipleship, mas maganda. Doon lang pwedeng magkaroon ng babae at lalaki. So kahit mag-boyfriend-girlfriend, hindi natin pwede itong payagan unless na sila ay legally married na ay pwede na itong gawin. So pagdating sa ganun, pasok na rin dyan sa serving together, hindi na sa one-on-one discipleship. So mahalaga na makita natin to. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, one-on-one. So yung approach ng one-on-one discipleship na address yung specific struggles, specific needs, and specific growth areas ng tao na yun. Napakahalaga nun. Paano natin pwedeng magawa to? So sa regular meetings, mag-establish tayo ng regular time at kung saan lugar pwedeng magkita para magkaroon ng discipleship. Hindi naman kailangan palagi sa church. 'Di ba? Ako personally, nung panahon na meron akong ganitong instances, madalas inaaya ako sa kainan katulad ng lumian at di naman ako nagpapalibre. Ganun talaga kasi kasama sa discipleship, minsan mag-invest ka ng resources, ng time, ng effort, ng pera, pero alam natin si Lord naman palaging tapat. Hindi kayang palitan ng anumang salapi ang buhay ng isang taong binago ng Panginoon. Yan yung lagi nating tatandaan. So, hindi naman kailangan ay araw-araw kayo magkita. So, once a week pwede, twice a month pwede. 'Di ba? So, nasa inyo yan kasi pwedeng maging weekly or twice a week or twice a month. Depende yan sa schedule ng individuals. Kasi iba-iba naman tayo ng schedule eh. So, kailangan mag-usap ng mentor, ng dinidisciple kung ano yung time na available. Pero syempre, kailangan lagay din natin sa isip natin yung word na disciple. Tinutulungan lang, ginagamit lang tayo ni Lord na makatulong tayo dun sa tao na yun. Kaya tinatawag natin siyang disciple, pero hindi natin siya disciple siya ni Lord Jesus Christ, di ba? So tayo, bahagi lang dito sa mission na ibinigay ng Panginoon. So mahalaga pag nagbigay tayo ng time, makakomply talaga tayo, di ba? So paano naman kapag ang pastor ay lalaki, mayroong mga babae na
nais magkaroon ng mentorship. So, bilang lalaking pastor, pwede tayong magkaroon ng panahon na ituro sa kanila yung way natin pagdating sa ministry, sa practical ministry. Pero pagdating sa one-on-one discipleship, kailangan ipasa natin, lalo na dun sa mga may asawang pastor, ipasa natin sila doon sa asawang babae. At paano kung binata ang pastor? Ako naniniwala na may mga church leaders or deacons na babae na pwedeng humawak at mag-handle ng one-on-one sa mga babae na gustong magpa-mentor. So, kahit mga pastor, ay kailangang iwasan na magkaroon ng puwang ang kaaway para tawag dun, mag, mag-destroy sa ministry and testimony. Hindi tayo pwede mag-play safe na, kaya ko to, pastor naman ako. No. Merong mga process na pwede tayong daanan para mas lalong maprotektahan at nang sa gayon mas maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Ayan. So, sa scripture, study natin, ayan, pwedeng gamitin natin yung mga discipleship materials. And syempre, yung Bible, hindi dapat yan mawawala. At maganda na mayroong discussion, hindi lang ito monologue, dialogue talaga. And of course, yung prayer accountability natin na kailangan kasama talaga yan sa panalangin. Ayan, kapag may dinidisciple tayo, at may mga ministry tayo katulad ng Bible study, sama natin sila, 'di ba? So, yung Bible reading, yung prayer, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, napakahalaga na ito ay namomodel din natin talaga. So, ito yung one-on-one discipleship. Para sa mentor, it is modeling discipleship. Kasi ito ay intentional modeling ng Christian life dun sa tao na nilagay sa atin ni Lord para i-lead din natin sila or handa natin sila doon sa ministry na tinawag sila ng Panginoon. So your life becomes a witness and a lesson for the one you're discipling. So yun yung pinakamaganda. So sa small group naman, makikita natin sa Acts chapter 2 verse 42 to 47, hindi lang to small group pero ito yung fellowship na of the believers. Sabi sa Acts chapter 2 verse 42 to 47, they themselves devoted to the apostles' teaching and to fellowship of to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe and the many wonders and signs performed by the apostles. So, makikita natin dito na merong pagsasama-sama, may fellowship, may kainan, may prayer time, 'di ba? So, yung breaking of bread naman, di naman yan basta merienda lang, kundi ito talaga yung practice na tinanggap nila at ginagawa pa rin nila sa pagtanaw doon sa higit na pangako ng Panginoon na muli siyang magbabalik. So sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So mahalaga, encourage natin yung bawat isa na mag-attend sa mga fellowship. Kahit noon, sa mga early Christians, meron talagang nagsiskip ng mga fellowship. Pero hindi natin kailangan na i-judge sila, kailangan natin kumustahin ba't hindi sila nakapunta. So, meron dahilan, di ba? At gawin natin ito ng may pagmamahal, encourage sila para lumago sa pananampalataya sa Panginoon. So, ang small group, essential siya na aspect ng discipleship and care kasi nagpo-provide ito ng space kung saan ang mga believers pwede mag-connect, mag-share ng kanilang mga buhay at alalayan din kung sino yung mga tao na nilalagay ng Lord sa puso nila in the circle of that small group, di ba? So sa early church, makikita natin dito kung paanong yung discipleship process ay lumago sa pamagitan ng communal setting. So talagang nag-spend sila ng time, hindi lang nag-spend, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, diba? And to breaking of bread and to prayer. So yung small group, ginagamit ni Lord para i-foster yung environment of intimacy kung saan ng mga believers pwedeng magbahagi ng kanilang
mga natututunan din mula sa salita ng Diyos sa kanilang buhay. At ang small group nagki-create din yan ng accountability. Siyempre, mas madaling makita kung sino yung wala kapag nasa small group kaysa sa isang malaking setting ng fellowship or sa mga mega churches. Minsan, pag ganyan na hindi tayo kabilang sa small group, minsan di natin ma-feel na kabilang din tayo sa church fellowship. So, mahalaga meron tayong small group. So, kapag may small group, nakakapag-open sila, makikita natin yung vulnerable side nila, matutulungan natin sila lalong lumago. Kung may kasalanan na nagawa, hindi sila nahihiyang ipahayag to para ipanalangin, 'di ba? So, natutulungan natin sila, napapaalalahanan natin sila. And of course, kapag mayroong mga blessing, na i-celebrate natin 'yan. Kasi nalalaman natin, kasi na-testify natin. So may accountability. At ang accountability na ito yung nag-encourage ng ongoing transformation as individuals. So, may challenge talaga para suportahan ng isa't isa para sa journey ng paglakad sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Paano ba natin to gagawin? Mag-create tayo ng welcoming environment. Sa small group, mag-provide tayo ng safe and welcoming environment kung saan ang mga tao pwede silang mag-share ng kahit ano na hindi hinuhusgahan ng kung sino man. Diba? So, hindi naman tayo nagkakaroon ng ganitong pagtitipon para lang pag-usapan ng buhay ng iba. So, buhay natin palagi ang ating pinag-uusap-usapan pagka dumadaan tayo sa mga bagay na to patungkol sa small group. Itong setting ng discipleship na ito, dito sa small group, ang tinutukoy natin ay buhay natin. So, kahit tayo bilang leader, iwasan natin na kapag may kausap tayong tao, nag-open siya ng problema, at may involved na isang tao, lalo na kapag unbeliever, at kahit naman believer, iwasan natin na magsasalita din tayo ng side natin tungkol dun sa tao na yun. Mahirap kapag yung time na yun, sa halip na mag-foster ng growth, ay naging gossip, di ba? So, kailangan magkaroon din tayo ng openness. At kung mag-open sila tungkol sa weakness nila, huwag natin silang husgahan. Mag-pray tayo, Lord, paano namin madidil tong problema na to. Kahinaan niya to eh. Kasalanan to. O kaya takot niya to. Pangamba niya to. Ito yung barrier niya. Lord, tulungan mo kami. Paano namin madidil to? So, may discussion, may reflection. Kapag nag-aaral tayo, bigyan natin sila ng time para i-share nila yung kanilang naintindihan or natutunan or mga tanong, at higit sa lahat, magbigay tayo ng application na pwede nilang magamit sa araw-araw na buhay. Hindi yung naglatag tayo ng information pero hindi naman nila alam paano i-apply yun. So, i-share natin yung personal experience natin na naka-align dun sa shinare natin, pero iwasan natin na maging sentro tayo nung sinishare natin. Mahalaga yung ating personal testimony, pero mas mahalaga yung mensahe ng Panginoon na itinuturo sa atin, 'di ba? So, yung encouragement din natin, yung prayer natin ay kailangan we need to pray for one another. Hindi lang sa time na nag-struggle or doubts, we need to pray for one another kahit sa time ng blessing na guard ni Lord yung puso natin. So, we need to pray for specific needs. We also allow them to share testimonies of God's faithfulness. So, mahalaga yan. So, anong pwedeng gawin natin as a church? So, pwede tayo mag-engage in outreach or service projects together. Yan. So, serving others help solidify the lessons which being taught in the discipleship within the group, and also build us as community of Christ. So, yung serving together, it means putting faith into action. Hindi naman pwede na marami tayong natutunan pero hindi naman natin na-apply. At ito yung pinaka-interesting part kasi kapag in-apply natin, makikita natin yung effectiveness nito sa buhay natin at sa buhay din ng iba. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden.
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So our testimony edifies the church and exalts the name of the Lord. And it is also God's way of evangelizing His gospel through our lives. 'Di ba? So nabubuhay yung Bible, nata-translate yung Bible sa ating mga buhay. So sa Galatians chapter 5 verse 13, you, my brothers and sisters, we are called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh, rather that serve one another humbly in love. So ito yung reminder sa atin na pinalaya na tayo ng Panginoon, huwag na tayo mamuhay sa kasalanan, bagkus maglingkod tayo sa Panginoon, maglingkod tayo sa isa't isa sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, merong pagpapakumbaba. Diba? Kahit si Jesus nagbigay sa atin ng example that we need to serve one another. Si Jesus yung una nagbigay ng role model nung hinugasan niya yung paa ng mga disciples niya. Wala tayong excuses. Kung si Jesus nga, pinaglingkuran niya yung mga disciples niya, how much more tayo? Hindi tayo pwede maging selective. Gusto lang natin paglingkuran yung mga tao na tingin natin merong pakinabang sa atin, physically, emotionally, spiritually, or intellectually. Pero kalooban ng Panginoon na lahat, nakikinabang, nagbe-benefit sa pagsunod natin sa Panginoon. So serving is a key pathway for both discipleship and care. The process of discipleship is meant to equip believers to serve others, particularly those in need. So serving together provides an opportunity for disciples to apply what they have learned and to experience firsthand the joy and fulfillment that comes from living out the gospel in tangible ways. So, yung acts of service natin, ito yung nagbi-build ng character ng disciple. So, yung teaching, yung humility, yung compassion, yung selflessness, makikita yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. At syempre, kapag ka naglilingkod tayo sa iba, nagkakaroon ng pagkakaisa sa mga mananampalataya. So, kapag ka nagtulungan tayo sa ministry, sa outreach, tumitibay, nagkakaroon ng relational bond, nagkakaroon ng malalim na sense of community sa loob ng church. At kapag ka naglilingkod tayo, katulad ng Panginoong Jesucristo, yung attitude natin, yung character natin, ganun. So, alam natin, nagiging patotoo tayo sa mundo kasi pinapakita natin yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng mga paraan po na ito. So, ano yung pwede nating gawin? Pwede tayong mag-organize ng project sa church. Hindi kailangan malaki, pero maganda meron tayong masimulan. So, pwede tayong magkaroon ng feeding program sa mga mahihirap. Hindi kailangan madami. Pwedeng kahit isa, dalawang pamilya, hanggang sa magkaroon tayo ng outreach program sa mga talagang mas malalaking community. Pwede tayong magkaroon ng campus ministry. Tulungan natin yung community natin. Maglinis tayo kasama yung mga unbelievers within the community or yung government official sa community. So mag-volunteer tayo dun sa mga volunteering works dito sa community natin. Maraming paraan para mag-serve at maraming opportunities para ihayag natin yung mabuting balita. Pero huwag natin gagawin mag-isa lang tayo. Palagi nating involve ang church para makita nila, maramdaman nila yung burden, yung heart ng Panginoong Jesucristo. So yung mentorship and teaching, napakahalaga nito kasi kung hindi tayo dumaan sa mentorship and teaching, sa one-on-one discipleship, sa small groups, di tayo aabot sa paglilingkod na magkakasama-sama talaga tayo. So, encourage natin yung mga mananampalataya. Encourage natin sila na sa loob ng church muna tayo magkaroon ng serving bago tayo lumabas. Madaming
ministry sa church, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, mula sa pag-aayos ng mga bagay sa loob ng local church natin, mula sa church building, paglilinis, paghahain ng mga pagkain, o kaya pag-welcome sa mga members, yung music ministry, teaching ministry, madami. Kung paglilingkod lang sa iba, sa loob ng church, madami. Bago tayo lumabas, sa loob muna tayo ng church. Kasi kalooban ng Panginoon, na lumago muna yung ating mga kaloob, yung mga gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, at lakaran natin yung calling na pinapalakaran sa atin ng Panginoon. So, kailangan makita din sa atin yung kabaitan na o mabubuting gawa, bunga ng ating pagsunod at pananampalataya sa Panginoon. So, yung ating paglilingkod, kapagka naramdaman ito ng mga tao, yung tunay na pagtulong, yung tunay na pagmamahal, kahit nga yung ipinagluto lang natin ng pagkain, kahit simpleng pagkain, yung kapitbahay natin o kung sino mong mga tao, at naramdaman nila yung genuineness natin, na yung pagbisita natin sa kanila, may dala tayong something, di ba? So, hindi naman required na palaging meron tayong dala, pero kung kaya natin, di ba? Ako personally, hindi naman lahat ng Bible study dinadalhan ko ng tinapay o something na may pwede akong madala. Pero may ilang mga Bible study talaga na dahil yun yung leading sa akin ni Lord, out of our pocket, kahit di malaki yung finances na meron kami ni Pigeon, nagsasabi ako sa kanya at nagbibigay naman siya ng pag-agree na bumili ng ganitong tinapay kahit isang balot lang, at bibisitahin namin itong isang church member natin na may sakit, may pag-pray siya, at nararamdaman ng taong to yung pagmamahal. So kahit may time na tayo nahihirapan, tayo nagsasacrifice, pero dahil ito yung kalooban ng Panginoon, naniniwala tayo dadating ang time na ito magbubunga ng salvation sa kanya, sa family nila, at mag-encourage sa kanya kahit or sa kanila kahit na dumadaan sila sa pagsubok, di ba? So, providing pastoral care. So, napakahalaga yung pastoral care, maramdaman sa atin spiritually, emotionally, and in our practical support. Kapag sinabing pastor, merong inaalagaan. At ito yung calling natin mula sa Panginoon. Hindi lang tayo basta nagpipreach. Akala ng iba ang pastor ay tumatayo lang tuwing linggo, pagkatapos mag-preach, tapos na yung kanyang dapat gawin. Pero hindi. Napakalaki ng calling na inilagay sa atin ng Lord. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden. Naintindihan ba natin yan? Carry each other's burden. Yung kabigatan ng iba, makikibuha tayo sa kanila. But that's the way and the will of God. Sabi dito, in this way, you will fulfill the law of Christ. Actually, it is not just about the law. It is about the love of Christ, di ba? So, pag sinabing law kasi utos ni Kristo pero yung utos ni Kristo hindi mahirap gawin kasi ito ay ginagawa natin sa pamagitan ng pagmamahal din ng Panginoong Jesucristo sa atin. So sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is a powerful and effective. So mapapansin din natin bilang pastor na may mga tao na mag-share sa atin ng struggles nila, ng sinful lifestyle nila. And we, as servants of God, kailangan na mas lalo tayong manalangin, di ba? Mas maging matatag tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo para maka-encourage tayo, at sa pamamagitan ng pag-identify natin dun sa spiritual crisis na meron sila, may panalangin sila at maramdaman nila yung kapangyarihan ng Panginoon. So sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, sabi dito, and we urge you brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, and be patient with everyone. So ito yung paalala ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonians, pero hindi lang para sa kanila. Excuse me po. Kundi para sa ating lahat. Yung mga tamad, yung mga disruptive, encourage natin sila. Yung mga nanghihina yung kanilang puso, di ba?
ang hina yung kanilang pananampalataya at sabi dun maging matyaga tayo. Bakit? Because pastoral care involves patience, love, 'di ba? Yung fruit of the Holy Spirit kailangan na maging evident sa atin, 'di ba? Yung love, yung peace, yung patience, yung kindness, yung gentleness, faithfulness, yung self-control, 'di ba? Lahat ng mga bagay na 'to o kung meron pa akong nakaligtaan, 'di ba? Puwede niyong tingnan 'yan sa Galatians, sa Book of Galatians. So, yun yung nais ng Panginoon na makita sa atin. So, pastoral care is an essential part of discipleship. It involves providing spiritual, emotional, and practical support to individuals as they go through the life's challenges. So, discipleship is not just about teaching doctrine, it is about caring for people in a holistic way, addressing their physical, emotional, and spiritual needs. Diba? So, pag may sakit sila, hindi naman tayo magpapagaling. Yan yung medyo danger sa atin. Pag may nag-share sa atin ng sakit, parang feeling natin kailangan, para tayong doktor, kailangan natin magbigay ng reseta. Kaya suggest ng gamot. Iwasan natin yun, di ba po? Huwag tayo magsasuggest ng gamot, lalo na alam natin na hindi natin kabisado yung ating sinasuggest kasi pwedeng magkaroon sila ng problema. Pwede natin silang encourage, pumunta sila sa doktor at kung sinasabi nila pumunta sila sa albularyo, diba, may time talaga kay gusto natin na i-emphasize yung gospel but we need to emphasize it with love. Correct natin sila na mas mainam na sa doktor pumunta kaysa sa albularyo dahil yun yung kalooban ng Panginoon. Pero huwag natin sasabihin sa demonyo yan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, may time kailangan natin sabihin yung mga mabibigat na mga pananalitang ganun. Pero, yung pagmamahal pa rin ng Panginoon ng mga ibabaw, di ba? So, yun ang iwasan natin. Ano yung pwedeng the best na gawin natin? Pag-pray natin sila at encourage natin sila through the wisdom of God that will give to us. So, may time na pwede naman tayo mag-suggest. Lalo tigit kung tayo na mismo may personal experience tayo na nung tinake natin yun, ininom natin or kinain natin, ay ginamit ng Lord para maging way of healing sa atin o mag-strengthen tayo. So, pwede yun, walang problema. Pero pag hindi tayo sigurado, huwag tayo magsasuggest. Diba? So, kapag ka-in-address natin yung whole person ngayon, or yung holistic way, makikita natin na mas lalong napapalapit sa Panginoon yung mga taong to kasi nagiging way tayo para ipakita na mahal sila ng Diyos. So yung pastoral care involves counseling, offering prayer, visitation sa mga may sakit o kaya sa matagal na hindi pumunta sa church. Minsan may time na nagpo-provide tayo ng financial support sa mga may kailangan. Hindi naman kailangan laging mula sa atin. Minsan, katulad dito sa church, sa Bethel Christ Center Family, nagmi-meeting ang board, meron po ba tayong budget? Pwede po ba tayong mag-support sa family na to? Nagkasakit sila. So, makikita natin na kapag may pwede tayong ibigay, magbigay tayo. Pero kung wala, hindi naman tayo pipilitin ng Panginoon. But God will provide for their needs, di ba? So, and being present in time of grief and loss. Kapag mayroon silang ganitong struggle sa buhay, pag nakita nilang present tayo, mas lalong nagkakaroon ng pag-establish yung relationship. Una, syempre sa Lord. Pangalawa, sa atin sa isa't isa. So, makikita natin dito na kapag ginawa natin to, ma-ensure natin that the discipleship remains relational and compassionate rather than merely instructional. Diba? So, paalalahanan natin sila. May time, kailangan natin silang i-rebuke. Pero let us always do it with the love of the Lord. So, practical application sa counseling, it creates space for the believers to receive counseling or pastoral guidance in areas of struggle such as grief, addiction, or marriage. So, sa prayer ministry naman natin, it offers regular time for prayer both in personal and corporate setting. So, prayer is a powerful way to support others and to bring their needs before God. And also, visitation ministry develops when ministry
develops ministry where leaders or church members visit uh, other church members. So, pwedeng may sakit, matanda na, o kaya uh, nawala sa church kasi natisod sa iba. So, hindi natin alam. So, mahalaga yung visitation. Makita natin sila sa real life situation nila to offer them prayer, help, and encouragement. So, yun yung kalooban ng Panginoon. So, yung pagka pagbibigay sa kanila ng pagpapahalaga, pwede rin ito ipakita through the small group. Kasi kung may small group sila, meron talagang regular part yung small group sa buhay nila. So, may Bible study, merong opportunity na napoprovide, merong mga bagay na na-share natin sa isa't isa. So, napakahalaga. Kasi, meron ding tulong na naibibigay sa bawat isa lalo na pagka mayroong mga ganitong small group. So, merong accountability ang isa't isa. So, ngayon, punta tayo sa digital discipleship and online communities. Sabi sa Colossians chapter 4 verse 5, be wise in the way that you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. So, yun. So, ngayon, nasa digital age na tayo. Hindi na tayo nakabound na lang sa walls ng church building natin. May online communities na, may digital platforms na, may opportunities na sa discipleship kahit saan sa mundo, di ba? In fact, itong recorded video nga na to ay pwedeng ma-access kahit kailan, sa lahat ng panahon hanggang naka-up ito sa internet. At ito ay kalooban ng Panginoon. Ito yung opportunity na inopen sa atin ng Lord. Pwede tayong magkaroon ng discipleship learning, merong care na hindi nakabound sa geographical limitation. So, iba pa rin pag physical, pero iba rin kahit dito sa through digital discipleship, kahit video call, kahit chats, kahit voice message, o kung ano man yung paraan natin, nakakaabot pa rin tayo sa mga tao kahit malayo sila. So dahil nga yung social media, yung online, dahil sa social media, yung mga online Bible study groups, talagang mas naging accessible, lalo na nung pandemic, di ba? So nagkaroon ng virtual prayer meeting. So yung church nagpatuloy, hindi natigil yung gawain. So mas lalong ang na-amplify yung opportunity for the gospel. Kahit hanggang ngayon, mapapakinabangan talaga natin. So yung iba, nagagamit na nila to, pero mas lalong naunawaan ng madami na, pwede pala to. Kasi nung pandemic, nagkaroon talaga ng pagkakataon ng mga churches na to go outside the comfort zone. Diba? So, kahit merong social distancing or geographical distance, alam natin na hindi napipigilan yung discipleship and yung sharing ng gospel sa pamamagitan nga nitong digital discipleship. So, pwede natin gawin, mag-offer tayo or mag-start tayo ng Bible study online. Meron pa ring discussion para dun sa mga taong hindi kayang pumunta personally sa church. Lalo na yung mga may sakit o kaya yung mga malalayo katulad ng mga nasa ibang bansa. Iba pa rin kapag sila, nakakasama natin sila, interact natin sila. So sa social media, gamitin natin yung social media para i-share ang Word of God through sharing ng verses, mag-engage tayo sa conversation. Hindi naman kailangan lang nakikipagdebate, di ba? So mag-pray tayo, gamitin ng Lord yung online platforms kung saan na-expose tayo para magamit yung opportunity na to share the Word of God, to pray for them, at to encourage one another. So yung virtual prayer meeting or virtual or online Bible study, pwede natin gawin yan through Zoom, Google Meet, o kaya Messenger call. Ang daming paraan pwede natin gawin. So, building doctrinal discipleship today. So, teach doctrine in the language of the heart. So, kailangan may turo natin yung doctrine sa pamamagitan ng heart ng Lord, yung compassionate heart ng Lord. So sabi nga ng isang theologian, truth that cannot be communicated in love will never be convincing to the world.
Kahit pa gaano katotoo yung sinasabi natin, kapagka wala yung pag-ibig, walang kabuluhan yun. Yun yung kalooban ng Panginoon na mapuno tayo ng pag-ibig sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. So, kung gusto natin na ituro ang tungkol sa Diyos, lalo, yung Trinity, di ba? Sobrang complicated niyan. So, paano natin ituturo yan? Hindi natin tuturo sa pamagitan ng mabigat na theology or pag-attack sa mga opposing theological ideas. So, pwede tayong magsimula. How does the Father love? How does the Son obey? How does the Holy Spirit empower? And through that, yung idea to share the gospel with love ay hindi lang mananatiling idea, kundi ito ay masasagawa talaga natin with the fullness of effectivity. So when believers see how doctrine shapes love, obedience, and power, theology comes alive. And people don't need a dictionary definition of the gospel. They need to see how it defines your life. So in practical discipleship, it explains big truths in everyday words. Use stories and testimonies, conversations that shows what sound doctrine does and not just what it says. So teach through life on life relationship, not lectures alone. Sabi nga ng isang evangelist, when people understand truth clearly, they can respond correctly. And that's the doctrinal clarity. Thus, it builds confidence in evangelistic believers. So, ay maraming nagiging resistant kasi masyado tayong nagiging defensive in teaching the truth. Paano kung ituro natin yung katotohanan ng salita ng Diyos ng mayroong buong pagmamahal? Naniniwala tayo magre-respond sila no mayroong bukas na puso. So, number 2, make small groups, schools of theology. So, makikita natin sa bahay-bahay, talagang ang mga apostol, sila ay nagsasama-sama, nagtuturo. So imagine natin, yung small group sa church natin, hindi lang siya nagiging inspirational, kundi ito ay parang, alam niyo po yan, nagtuturo talaga tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa formality, pero may purpose. Gusto natin sila mag-grow. So kalooban ng Panginoon na ito ay ating sinasabuhay. Paano natin makikita to? Magagawa natin sa church. So, pwede tayong mag-focus sa core doctrine ng church. Halimbawa, salvation, grace, sin, sanctification, scripture, mission, evangelism. Yan. Ituro natin sa kanila yan. Not just to inspire them, but to teach them how to apply this in everyday life. How to appreciate this in our everyday life. So, maganda rin na ito ay turo natin sa church yung mga practical application pagdating sa age group, katulad ng kung paano magkakaroon ng impact ito sa family ko, sa marriage life ko, sa work ko, sa mission ko, sa worship ko. Kung ma-encourage natin habang tinuturo natin ito sa church na lahat ng kanilang natututunan, nauunawaan nila at kanila itong tinatanggap sa kanilang buhay. So when you discuss the truth in community, you begin to see the logic of the gospel changes everything. And that's discipleship, truth lived in fellowship. So number 3, model doctrine in pastoral practice. Ang pinaka-powerful lesson ng isang pastor o ng isang leader ay hindi yung kanyang tinuturo, kundi yung kanyang ipinamumuhay. Kung tayo ay nagtuturo ng kabanalan pero hindi naman tayo nagiging banal sa pamumuhay natin, pwedeng malito yung mga tao. Ano ba talaga yung sinasabi ni pastor o ng church leader na ito? Sabi niya, wag daw itong gagawin, pero bakit siya mismo gumagawa nun? So, alam natin, hindi yun ang kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Doctrine becomes credible when it is embodied. So, you can teach people what you haven't tasted yourself. Doctrine is delicious only when it is digested. So teach from your overflow of your own intimacy with Christ. Yan yung kalooban sa atin ng Panginoon. Kung ano yung tinuturo natin, pinamumuhay talaga natin siya. So building doctrinal discipleship today, number 4, is connect doctrine to mission
and worship. Doctrine must never become a sterile exercise in academic theology. It must always lead to mission and worship. So, theology that does not lead to doxology is idolatry. Indeed, the more we understand who God is, the more we must proclaim Him to others. Theology fuels both the heart of worship and the hands of mission. Worship is the logical response of the mind that has understood the gospel. So makikita natin that the deeper you grasp the doctrine, the more you will adore Christ, and the more you adore Christ, the more you will share Him with others. So sa practical discipleship, makikita natin ito o dapat natin gawin that we link each doctrine to an act of worship. The doctrine of creation, example, gratitude, that justification, humility, sanctification, to surrender. So, kailangan makita natin kung paanong ito'y nagkakaroon ng connection sa isa't isa. And this is how truth becomes missional and worship becomes theological. And last, tutuloy natin to sa part 4. Design a doctrinal discipleship pathway. Una, yung foundation. Kailangan alam natin kung ano yung foundational truth na kailangan nilang maintindihan. So, introduce a structured doctrinal foundation. So, pwedeng tungkol sa Diyos, tungkol sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, sa Banal na Espiritu Santo, sa salvation, sa church, at sa end times. Hindi pwedeng putol-putol, hindi pwedeng talon-talon, kailangan merong tamang proseso. So, pwede tayong gumamit ng mga guides, meron ng mga ready-made materials pagdating dyan, aralin natin, gamitin natin, ipag-pray natin, hindi basta turo lang ng turo. Kailangan tingnan natin kung uma-align ba talaga to sa biblical truth, sa sound doctrine. So, evaluate natin yung ating reflection sa pamagitan ng small group discussion o bigyan natin silang assignment o sa pamagitan ng evangelism. So, pangalawa, yung formation, yung pamumuhay sa katotohanan. 'Di ba? So, introduce natin sa kanila yung spiritual formation. Turo natin sa kanila yung tungkol sa prayer, sa obedience, spiritual gift, and yung moral integrity. So, mentor believers one-on-one to apply doctrine personally. How does belief in grace shape how I treat others? So, makikita natin yan. So, number 3, or yung pangatlong step na pwede natin gawin is yung function, sharing the truth. Kasi natuto sila, nalaman nila yung foundation, meron na silang formation, pangatlo yung function. Hindi pwede na hindi sila magpa-function, hindi pwedeng nanatili sa mga bagay na alam nila. Kailangan magagamit talaga nila to sa paglilingkod. So, we need to encourage them to share the truth, to mobilize, to train disciples into ministry. So, ngayon, isa-send naman natin sila sa evangelism. Gagabayan natin sila para makapagturo sila. So, bibigyan natin sila ng exposure sa counseling. Papakita natin sa kanila yung need ng church, ng mga tao. So, magkikreate ito ng mercy, ng compassion that will drive them to mission. So, encourage every believer to become a teacher of one doctrine within a small group or outreach. So, pwede natin gawin yan. Sabi nga ng isang evangelist, teach believers to clarify the gospel, live the gospel, and communicate the gospel. Discipleship begins in the classroom but matures on the street. So that's the final goal, not doctrinal elitism but doctrinal evangelism. Hindi lang nanatili na alam ko na yan, pero alam ko to, gagawin ko to dahil ito yung kalooban ng Panginoon. So when disciples know what they believe, live it consistently, and share it joyfully, the church becomes theologically strong and spiritually alive. Purihin ng Panginoon. Ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Na naunawaan natin itong discipleship process na to, and along the way, I encourage you na habang nilalakaran natin itong journey na to ng pag-aaral, na ang Lord patuloy na mag-shape sa puso natin at mag-create sa atin ng desire to serve Him with faithfulness. So, magkita-kita tayo sa part 4
ng lecture na ito. And after the part 4, diretso na po tayo sa lesson 9, Apologetics and Polemics in Evangelism. Thank you sa pagsama ninyo at sa Diyos ang lahat ng papuri. God bless us all.